Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigili kong mga kapatid at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, destined by God to lead. So, ibig sabihin, merong mga taong yung kanilang kapalaran ay yun ay nai-direct ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito yung tinatawag na predestiny. So I repeat, destined by God to lead. So yung merong mga taong sila ay dinestin ng Panginoon Diyos. Okay, pagpatuloy natin. Sa Jeremiah chapter 4 verse 5. Ayon sa kay Propeta Jeremiah, the Lord said to me, ang Diyos sinabihan si Propeta Jeremiah, at ang sabi niya, I choose you before I gave you life. You see that? So, pinili na ng Diyos si Propeta Jeremiah, no? Bago pa siya nagkaroon ng buhay. You see that? Yan ang tinatawag na predestined. And before you were born, I selected you to be a prophet to the nations. So, pinili na siya ng Diyos bago pa siya isinilang na magiging pinuno ng isang bansa, yung bansang Israel. So, ito yung mga taong destined by God to lead. Okay? Pagpatuloy natin. In Jeremiah chapter 1 verse 10, kapag ikaw ay destined by God, then today I give you authority. So binigyan siya ng kapangyarihan ng authority si Propeta Jeremiah over nations and kingdoms, to uproot and to pull down, to destroy and to overthrow. Mabigat, ano? To build and to plan. Okay? So, pagpatuloy natin. So, kapag pinili ka ng Diyos, bibigyan ka ng authority. Meron kang kapangyarihan. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Galatians chapter 1 verse 5 to 6. Ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, but God in His grace choose me even before I was born. You see that? Si Apostol Pablo ay pinili na pala ng Diyos no, bago pa siya isinilang. So, Apostle Paul was already destined by God. So, and called me to serve Him. So, pinili siya ng Diyos upang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Okay? And when He decided to reveal His Son to me, that is now the time. Ibig sabihin, may panahon kasi na makikita na ikaw nga'y pinili ng Diyos. Merong destin na nakikita sa iyo. No, merong time. So that I might preach the good news about Him to the Gentiles. So, bago pa isinilang si Apostol Pablo, pinili na siya ng Diyos. So, Paul was already destined by God, no, to preach the good news, no? Kaya nung dumating si Kristo Jesus, yun na ang panahon na siya'y tinawag at ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. I did not go to anyone for advice. You see that? So wala siyang pinuntahan para siya'y bigyan ng pangaral, ng aral, kundi siya'y mismo'y pinili ng Diyos. Okay, pagpatuloy natin. Sa Jeremiah chapter 10 verse 23, makinig kayo mga kapatid. Lord, I know that none of us are in charge of our own destiny. So, hindi tayo yung gumagawa ng ating kapalaran. No? Hindi tayo yung in charge sa ating kapalaran.
none of us have control over our own life. Bakit? Kasi ang Diyos ang may control ng buhay natin. Siya ang nagbigay ng buhay natin. Kaya, hindi tayo yung humahawak ng kapalaran natin, kundi ang Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa John chapter 6, verse 44. Ito, tingnan ninyo ha. Ito ay turo ng ating Panginoong Jesucristo. People cannot come to me unless the Father who sent me draws them to me. Ibig sabihin, ako, kayo, ay hindi tayo lumapit kay Kristo Jesus, hindi dahil sa gusto natin, kundi yun ay pinili tayo ng Diyos na tayo'y lumapit kay Kristo Jesus. Pinili tayo ng Diyos upang maglingkod kay Kristo. So, we were destined by God that we have to be with Jesus. No? Tayo'y maging kasama ni Kristo, lumapit tayo sa Kanya, at tayo'y maglingkod sa Kanya. Hindi dahil sa yun ang natin, yun ang gusto natin, kundi yun ay pagpili ng Diyos sa atin, yun ay kalooban ng Diyos sa atin na tayo'y lumapit kay Kristo Jesus at maglingkod sa Kanya. Okay? Ngayon, ito. So, ako, naglilingkod ako sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi pinili ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos upang ipangaral ang kaharian ng Diyos tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Kaya ako ay pinili ng Diyos, inilapit niya ako upang maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ngayon, bago ako naglingkod, ano ang ginawa ko? Ano ang paghahandang ginawa ng Diyos sa akin upang ako'y maglingkod? Upang ako'y mamumuno sa isang iglesia. Ito ay sinulat ni Haring Solomon o Propetang Solomon in the book of Wisdom chapter 6 verse 20. This desire for wisdom. Ibig sabihin, yung gustong makamit ang karunungan can prepare you to rule a kingdom. You see that? So, ganun pala. Kung gusto mo nung mamuno, kailangan meron kang desire ng karunungan ng Diyos na walang iba kundi yung banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan yan ay karunungan ng Diyos. At ang sekreto ng banal na kasulatan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. So, anong ginawa ko? Noong high school ako'y nag-aaral na ng salita ng Diyos, ng Biblia. Why? Because I'm preparing myself to rule a kingdom. No, bakit? Kasi pinili ako ng Diyos maglingkod sa Kanya. No? So I have prepared myself to rule a kingdom. So you can only rule a church or a kingdom or a group unless you have the wisdom of God came from God. So yung karunungan na yun ay galing sa Diyos na walang iba kundi yung Kanyang banal na kasulatan, ang banal na Biblia. So, high school pa lang ako, inuupuan ko na ang Biblia. Okay? Kung maalala ninyo, when I started reading the Bible, 1979. Okay? Tuloy-tuloy yun ang aking pag-aaral. Bakit? Kasi inihanda ako ng Diyos na mag-lead to rule. Okay? Okay, ito yun. Destined by God to lead. Kung titignan ninyo, focus mo nga mabuti, anak. Okay, third year high school ako, that was 1979, I started reading the Bible. Third year high school ako.
So, ibig sabihin, naglilingkod na ako sa simbahan. No? Sa simbahan, doon ko nasumpungan ang banal na kasulatan. So, 1979, I started reading the Bible. So, God gave me wisdom little by little. And in my 4th year, no, I became the Corps Commander of the Citizen Army Training of a certain institution, Lyceum of Itchage, or so-called now School of St. Joseph the Worker. I was a Corps Commander in the year 1980 to 1981. So, I was destined to lead. Why? Because God had prepared me. God called me. Tinawag ako ng Diyos. And then, when I finished my course, when I graduated in St. Mary's University, finishing a course of civil engineering, after my graduation, then I got a job. I became a project engineer for long years as project engineer. No? Sa isang opisina ng AGG Construction. That was, I think, 1988 when I started as project engineer. Okay? Then, after long years of being a project engineer, then I became a teacher. Okay? So, leading the students. Okay? Giving them values with regards to the words of God. So, I became a Divisoria High School TEA president. Way back 2018 to 2020. 2 taon akong TEA president ng Divisoria High School. So, it is my destiny to lead. Okay? And now at present, I'm the chairman of the Santiago San Isidro Multipurpose Cooperative. Now, I lead this the stages of my life through the wisdom of God. Sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos, talino ng Diyos, ay pinamunuan ko itong stages ng aking buhay to lead people, no? Through the words of God. Kung nakikita ninyo yung center niyan, no? As a servant of God, I can lead people through the wisdom of God. Okay? Nung ako ay tinawag na ng Diyos at itinayo natin itong Teachers and Sons of God, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa akin, take care of this city when I'm still a single. And what is that city? It is now a Santiago city. So, yan. So, I was destined to lead. But God prepared me to become a leader with His wisdom, knowledge, and talents. Yun yung ibinigay niya sa akin. So, there are people destined by God. Okay? Merong mga tao na sila ay yung kapalaran nila ay naidirect ng Panginoon Diyos. As Proverbs chapter 16 verse 9, you have the plan, but I will give you the direction. Yan ang Proverbs 16 verse 9. Okay? You have the plan, but I will direct you. Amen? Amen. So sana yung turo tungkol sa predestination ay totoo yun. Okay? So merong mga taong predestined talaga. Okay? So I hope ito ay nakakadagdag upang lumago ang ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon ng ating buhay. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.